Habang pinapanood ang pangyayari, nasambit ni Vasen, hindi sila makatatakas. Hindi binigyan ni Damho ng kahit anong pagkakataon ang kalaban. Hinablat niya ito sa kwelyo at, gamit ang matinding lakas, itinapon ito tulad ng isang laruan. Ngunit hindi pa siya tapos. Pinigilan niya ang ulo ng kalaban sa lupa, hinawakan ito sa leeg gamit ang isang kamay, habang ang siko niya ay nakadiin sa kabilang bahagi, lahat ng nakapaligid ay napahinto, pigil ang hininga. Sa isang iglap, tumalsik ang dugo sa iba't ibang direksyon. Nanatiling gulat ang lahat. Sa kanilang isip, isang tanong ang paulit-ulit na sumisiksik, saan siya kumukuha ng ganitong lakas? Maging si Yungo ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Napagtanto niya na si Damho ay iba sa lahat ng kanyang nakilala. May kakaibang hayop na tila nananahan sa kanya. Sa gitna ng tensyon, nagmungkahi si T, haharapin ko siya matapos niyang tapusin ang kasama niya. Tumango ang Golden Lion, ngunit alam niyang hindi ito isang karaniwang kalaban. Samantala, tila pamilyar ang mukha ni Damho sa isang babae. Ngunit hindi niya maaari kung saan niya ito nakita. Ang mahabang itim na buhok at mahigpit na pagkakapikit ng kanyang labi ay nagbalik ng malabong alaala. Habang tinitingnan niya ito, dahan-daang naging malinaw ang lahat. Namula ang kanyang pisngi nang maalala niya kung sino ito. Sa kabilang banda, isang batang babae ang lumapit kay Damho. Ayos ka lang ba? Tanong nito. Lumapit si Damho at sinabing nag-aalala si Jimbo sa kanya at nais siyang isama nito. Ngunit hindi basta-basta sesuko ang kalaban. Napakaraming panahon at lakas ang ginugol nila sa kanilang plano para hayaang sirain ito ni Damho. Inutusan ng Golden Lion ang kanyang mga tauhan, atake. Huwag siyang bigyan ng kahit anong pagkakataon. Ipakita niyo sa kanya kung ano ang tunay na labanan. Sigaw niya habang itinutulak ang mga mandirigma na ibigay ang lahat upang talunin si Damho. Biglang nagkaroon ng malakas na tunog nang nagbabangga ang bakal. Ang mga tanikala kung saan nakakabit ang mga karit ay sabay-sabay na tumunog habang nagtipon ang mga mandirigma para umatake. Mula sa iba't ibang direksyon, ang kanilang mga galaw ay parang isang magulong alon na naglalayong lunurin si Damho. Napilitang itaas ni Damho ang kanyang mga kamay upang harangan ang sunod-sunod na atake ng kanyang mga kalaban. Ilang daang metro mula sa labanan, narinig ng mga tao ang tunog ng salpukan ng mga armas ngunit hindi nila maunawaan kung ano ang nagaganap. Si Tiger at ang Golden Lion ay natigilan habang pinagmamasdan ang nakakahilakbot na tagpo. Ang dahilan, ang katawan ni Damho ay biglang nagliwanag ng kakaiba, nagdulot ng pagkamangha sa lahat. Isa itong gintong baluti na nagbibigay sa kanya ng mahiwagang proteksyon laban sa mga atake. Kahit ang mga matatalim na espada na tumama sa kanya ay tila walang epekto, tulad ng metal na dumudulas sa bakal. Sa kanilang mga isipan, lahat ng nakamasid ay may iisang conclusion, ang lalaking ito ay isang tunay na halimaw. Sa hindi kapani-pani walang bilis, hinablat ni Damho ang tanikala gamit ang kanyang kamay, dahilan upang mapatigil ang lahat. Ang kanyang galaw ay napaka-eksakto na parabang ang lahat ng nangyayari ay nasa mabagal na galaw. Parang mas sanay pa siya sa paggamit ng tanikala kaysa sa tunay na may-ari nito. Sa isang iglap, hinatak niya ito ng napakabilis, dahilan upang magpalipad-lipad at magpagulong-gulong ang kanyang mga kalaban sa ere. Kahit anong pagsisikap nilang lumaban, wala silang nagawa, lahat sila ay nauwi sa pagkatalo. Isa-isa silang bumagsak sa lupa, ramdam ang matinding sakit sa bawat bahagi ng kanilang katawan. Lahat ng lumapit kay Damho ay nagkaroon ng parehong kapalaran, ang mawala ng laban. Ang mga nasa ilalim ng kanyang mapanuring tingin ay agad na naging biktima ng kanyang mga suntok. Ang mga mabilis na kombinasyon ng tatlong direksyon na suntok ay nagpaulan ng dugo sa hangin, para bang mga paputok. Ang bawat suntok ay nag-iiwan ng bakas ng dugo, ang ilan ay tumatama sa ulo at nagdudulot ng malalaking sugat. Ang tanawin ng mga katawan ng kalaban na tila dinurog at naging walang hugis na mga piraso ay nagdulot ng takot sa lahat. Hindi na napigilan ng Golden Lion ang sarili at sumigaw, baliw siya. Tumahimik ang paligid, para bang natigil ang laban sa gitna ng kaguluhan. Si Damho, na basang-basa ng dugo ng kanyang mga kalaban, ay nagmamasid. Ang kanyang buhok, na abo at itim, ay tumutulo ng pulang patak. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit na kayang sunugin ang lahat ng nasa paligid niya. Ang kanyang tingin ay direktang bamaling sa Golden Lion, puno ng determinasyon. Sa isang iglap, itinulak niya ang kanyang sarili mula sa lupa gamit ang isang makapangyarihang puwersa. Sinira nito ang lahat ng nasa kanyang daraanan, kasama na ang matibay na tanikala na naging maliliit na piraso.
Ang Golden Lion, ngayon ay hindi mapakali at ramdam ang matinding banta, ay nakaramdam ng basag na maskara mula sa alon ng enerhiyang papalapit. Ang enerhiyang ito ay nakatuon sa kamao ni Damho. Naitaas pa ng Golden Lion ang kanyang mga kamay upang harangan ang suntok, ngunit direktang tumama ito sa kanyang siko, nag-iwan ng malinaw na marka ng lakas. Sa isang sulok, pinagmamasdan ni T ang labanan at napagtanto niyang kailangan gamitin ng Golden Lion ang lahat ng kanyang lakas. Kung hindi niya maliligtasan ang labanang ito. Mamamatay siya, bulong ni T sa sarili. Ngunit hindi binigyan ni Damho ng pagkakataon ang kanyang kalaban na magpahinga. Sunod-sunod niyang inulit ang kanyang mga atake, ngayon gamit ang kanyang paa. Tumalon siya sa ere at buong lakas na inihampas ang kanyang paa, puno ng kapangyarihan. Alam ng Golden Lion na kailangan niyang mag-concentrate at huminga ng malalim upang gamitin ang kanyang sariling lakas. Ngunit hindi siya binigyan ni Damho ng kahit isang segundo para maghanda. Ang labanan ay naging kakaiba, nakaka-excite ngunit kasabay nito ay nakakatakot. Sa isang pagkakataon, nagawa ng Golden Lion na umiwas sa atake ni Damho gamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang liksi. Ngunit ang paa ni Damho ay handa na para sa isa pang malakas na hampas, puno ng pambihirang enerhiya. Ang sumunod na labanan ay hindi lamang isang labanan ng pisikal na lakas kundi pati na rin ng mahika at determinasyon. Nagpatuloy ang labanan ng mas tumindi pa. Sa nakakagulat na bilis, isinagawa ni Damho ang kanyang susunod na galaw, sabay sigaw ng Bloody Paradise, habang tumatarget ang kanyang mabagsik na sipa sa ulo ng Golden Lion. Ngunit sa huling sandali, nagawa ng Golden Lion na itaas ang kanyang dalawang kamay upang protektahan ang sarili mula sa nakamamatay na hampas. Ang mga manunood ay nagpigil ng kanilang mga hininga, lubos na nag-aalala sa kanilang pinuno na nasa napakahirap na sitwasyon. Kitang-kita sa lahat kung gaano kahirap para sa Golden Lion na harapin ang pag-atake ni Damho. Ang kanyang paghinga ay halo ng hingal at pag-ubo ng dugo na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang tuhod ay tuluyang nasira dahil sa dalawang mapanirang atake ni Damho. Mula nang matukoy ni Damho na sila'y magkakaaway, nagdesisyon siyang tuluyang durugin ang Golden Mage. Walang tigil ang kanyang mga suntok, hindi binibigyan ng Golden Lion ng pagkakataong makabawi. Sa gilid ng labanan, pinapanood ni Tiger ang kanyang pinuno habang unti-unting bumabagsak. Walang makapagtanto kung sino si Damho at saan nagmumula ang kanyang hindi kapani-paniwalang lakas. Paano niya nagagawang labanan ang isang pinuno ng mga tao? Tanong ng lahat sa kanilang isipan. Ang pagkasira ng tuhod ng Golden Lion ay naging sanhi ng kanyang kawalan ng balanse. Siya'y nanghina at bahagyang bumagsak sa lupa. Hindi pinalampas ni Damho ang pagkakataon, agad siyang sumugod upang bigyan ng panibagong atake ang kaaway. Sa puntong ito, tuluyang nasira ang maskara ng Golden Lion, inihayag ang kanyang mukha na puno ng sakit at pagkalito. Nakaluhod siya sa lupa, walang magawa at tila sumusuko na sa laban. Hindi matanggap ni Tiger ang kalagayan ng kanyang pinuno. Upang may pagtanggol ito at makabili ng oras, umatake siya mula sa likod ng Golden Lion. Isang matalim na bagay ang dumaan sa tainga ng Golden Lion, mabilis na papunta kay Damho na kasalukuyang papalapit sa Golden Lion. Bagamat hindi inaasahan, nakita ni Damho ang paparating na panganib. Ang talam ay dumaan ng ilang pulgada lamang mula sa kanyang ulo at tumama sa kanyang balikat. "Makinig ka, bata," sigaw ni Tiger. "Kahit hindi kita mapatay, bibigyan ko ng sapat na oras ang aking pinuno." Ngunit ang mga salitang ito ay lalo lamang nagpagalit kay Damho, pinatibay ang kanyang determinasyon. Sa sumunod na sandali, isang malakas na suntok sa baba ang nagpatalsik kay Tiger, dahilan upang lumipad siya paatras. Samantala, nararamdaman ng Golden Lion na dahan-daang bumabalik ang kanyang lakas. Dahan-dahan siyang tumayo, habang sa harapan niya, si Tiger ay itinapon pabalik ng hindi kapani-paniwalang suntok ni Damho. Sa pagkakataong yun, ginamit ng Golden Lion ang pagkakataon upang makapaghanda para sa kanyang susunod na galaw. Nag-ipon siya ng malakas na enerhiya sa kanyang mga kamay, na ngayon ay handa ng magpalabas ng isang nakamamatay na atake. Sa isang malakas na galaw ng kanyang mga kamay, pinakawalan niya ang dalawang alon ng enerhiya na may matinding puwersa. Ang mga alon ay mas matalim pa sa kahit anong espada, kayang hiwain ang pinakamalakas na materyales. Mabilis na umusad ang mga alon papunta kay Damho na kasalukuyang abala sa laban kay Tiger. Ang mga kaibigan ni Damho na nakamasid ay hindi maitago ang kanilang kaba at takot.
Alam nilang kahit ang pinakamaliit na contact sa mga alon na ito ay magdudulot ng tiyak na kamatayan. Ngunit, muling ipinakita ni Damho ang kanyang kahangahangang kakayahan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang harangan ang nakamamatay na mga alon. Sa kanyang isipan, isang simpleng ideya ang namayani, hayaan ang ilog na umagos. Samantala, hindi makapaniwala ang Golden Lion sa kanyang nakita. Isang tao ang nasa kanyang harapan na kayang labanan ang alon ng enerhiyang ito, isang puwersang karaniwang kumikitil ng buhay. Sa puntong yun, naisip niya, ito ba ang dahilan kung bakit si Malko ay tila hinahabaan ng labanan niya sa akin? Ang labanan ay patuloy na tumindi, ang bawat galaw ng mga mandirigma ay puno ng lakas at determinasyon. Ang Golden Lion, matapos makita ang hindi kapani-pani walang lakas ni Damho, ay nagsimulang maghinala na ang batang ito ay hindi lamang isang simpleng kalaban, kundi isang mandirigmang may kakayahang makipagsabayan sa kapalaran mismo. Nang magtulungan silang magpuksa sa lakas ng alon ng ilog, naging malinaw sa Golden Lion na ang labanan ay maaaring magtapos ng wala sa kanyang pabor. Habang ipinagpatuloy ni Damho ang kanyang atake, hindi ito tumigil, hindi binigyan ng pagkakataon ang Golden Lion na makapagpahinga. Ang mga kakayahan ni Damho ay nagpapakita ng isang bagong antas ng lakas, isang lakas na sumasalungat sa mga batayan ng kalikasan at mga nakasanayang batas ng digmaan. Ang Golden Lion ay napagtanto na ito ay maaaring ang kanyang huling laban, kaya't nagpasya siyang gamitin ang lahat ng kanyang lakas. Biglang pumulupot ang isang maliwanag na liwanag, napakaliwanag na pati ang mga bayani sa paligid ay tila naging hindi nakikita. Ang alon ng enerhiya mula sa Golden Lion ay tumama kay Damho, ngunit wala ng oras si Dam na umatras. Dahil dito, pinili niyang tanggapin ang malakas na alon, habang ang lakas niya, na pinatibay ng Dark Soul, ay nakatuon sa kanyang kamao. Inactivate niya ang kanyang Silver Fist upang labanan ang mapanirang alon ng Golden Lion. Ang mga manunood ay tahimik, nagmamasid ng may takot, paghanga, at hindi pagkakapaniwala. Hindi nila matanggap na may isang tao na kayang tumayo laban sa isang nilalang na may ganitong uri ng puwersa. Ang Golden Lion, matapos gamitin ang lahat ng kanyang lakas, ay hindi makapaniwala na si Damho ay nakatayo pa. Kahit na may mga sugat na dulot ng agos ng enerhiya, nagpatuloy pa rin si Damho, isang patunay ng kanyang hindi matitinag na lakas. Habang ang mga kalaban ay nagmamasid, alam nilang mas magiging mahirap ang kanilang laban sa hinaharap kung pababayaan nila si Damho na mabuhay. Sa kabila ng kanyang sugat, si Damho ay nanatiling lakas ng kalaban, hindi nagsasalita ng kanyang katatagan. Pinukul niya ang Golden Lion upang mapalayo ito sa panganib. Subalit sa parehong sandali, naramdaman niya ang matalim na sakit sa kanyang katawan na tila tumagos sa bawat kalamnan. Ang kalabang ito ay may di kapani-pani walang lakas, napakahirap labanan. Ang kanyang kapangyarihan ay lampas sa lahat ng imahinasyon na nagbabantay sa bawat kalaban. Maging ang Golden Lion, matapos gamitin ang kanyang pinakamalakas na alas, ay hindi makapaniwalang naipigil ni Dam ang agos nito. Ang mga sugat ni Dam sa loob ng kanyang katawan dahil sa agos ay halata sa lahat ng nakapaligid. Ayon sa lahat ng batas ng kalikasan, hindi na dapat siya nakatayo. Ngunit sa himala, nanatili siyang buhay. Ang mga kalaban, hawak ang kanilang mga sandata, ay naghintay sa susunod na mangyayari. Para kay Tigrovi, nakakatakot ang batang ito, tulad ng nararamdaman ng iba pa. Ang iwan siyang buhay ay magdudulot ng malaking problema sa hinaharap. Samantala, ang Golden Lion, hawak ang kanyang bibig, ay umubo at dumura ng dugo. Marami na siyang nakaharap na mandirigma sa kanyang buhay, ngunit ang isang ito ay kakaiba. Walang sino man ang may kukumpara sa lalaking ito. Kahit ngayon, hindi niya maunawaan kung saan nagmumula ang ganitong lakas, at kung sino talaga ang kabataang ito. Tahimik na nakatayo si Damho, hindi nagsasalita. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Lumapit ang tigre sa likod ng Golden Lion, ngunit itinuro nito na lumayo. Pagharap kay Dam, sinabi ng Golden Lion, iyon na ang tagumpay. Ngayon, hindi na sila magdududa na tayo ay umiiral, dagdag niya, habang tinitingnan si Damho. Matapos ang mga salitang ito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na umatras at sumunod sa kanya. Agad na tumalon ang mga mandirigma sa ere, sumusunod sa utos ng walang tanong. Tumakbo ang Golden Mage sa pamamagitan ng Golden Gate kasama ang Blood Spirits, iniiwan ang larangan ng labanan. Ang mga walang buhay na katawan ng kanilang mga kasama ay nagkalat sa lupa. Lahat ng ito ay dahil sa isang tao, si Damho, na ngayon ay nakaukit sa kanilang mga alaala.
Para siyang nagkatawang tao ng Diyos ng kamatayan na nagpanginig sa lahat ng naroon. Ang mga tao na mangha sa kanyang presensya ay natigilan sa matinding pag-aabang ng susunod na mangyayari. Isa sa mga mandirigma na hindi kailanman natakot mula nang magsanay sa Hayam ay nakaramdam ng takot kay Damho. Nawala ang kanyang kumpiyansa na para bang wala ng silbi ang lahat ng kanyang kasanayan. Sa sandaling yun, lumingon ang maliit na batang babae kay Damho, may pag-asa sa kanyang mga mata. Para sa batang ito, nagpunta si Damho sa lugar na yun, isinugal ang lahat upang iligtas siya. Habang inililigtas ang bata, nailigtas din niya ang lahat ng naroon sa likod niya. Ang kanyang pilay na hakbang ay nagdala sa kanya doon, ngunit ngayon, lahat ng naroon, maging ang mga kalaban, ay takot sa kanyang presensya. Isa sa kanila ang sumigaw, si Kyuma. Siya ang Kyuma ng alamat. Narinig na nila ang pangalang yun sa bawat sulok mula nang dumating sila sa Honam, ngunit hindi lahat naniwala sa mga kwento. Akala nila, tulad ng karaniwan, ang mga ito ay pinalaki at pinalamutian lamang. Ngunit kahit ang mga alamat ay hindi may kukumpara sa tunay na anyo ni Damho. Siya ang naging personifikasyon ng kapangyarihang hindi nila maipaliwanag. Siya ang tagapagligtas ng lahat ng naroon, simula sa maliit na batang babae. Kamakailan lamang, ang bata ay may karit sa kanyang leeg, naghahandang mamatay. Ngunit ngayon, malaya na siyang makalakad. Gayun din, ang bawat isa sa kanila ay maaaring nasa mortal na panganib kung hindi dahil kay Damho. Ngunit biglang sinabi ng bata ang kanyang tunay na pangalan, Chongyun. Lahat ng nakapaligid ay natigilan sa sorpresa. Hindi ba siya namatay maraming taon na ang nakalilipas? Ang pangalang Chongyun ay kilalang kilala, maging sa mga miyembro ng Vulcan clan. Ang mag-aaral ni Hanno Genin na nag-iwan ng maliwanag na marka sa kanilang kasaysayan. Kahit na siya ang pinakakahangahangang mag-aaral, hindi siya iginalang at hindi binigyan ng nararapat na respeto. Ngunit siya'y namatay na daw 12 taon na ang nakalipas. Paano ito naging posible? Nanatiling isang tunay na misteryo. Maaaring pinili ba ni Hino Janan na itago ito sa sobrang lungkot? Malamang na hindi. Ikaw si Jongyun, hindi ba? Tanong ng babae habang nakatitig sa kanyang mukha. Tahimik siya ng ilang segundo, tila iniipon ang kanyang mga iniisip bago sumagot sa tanong. Pagkatapos, sinabi niya, matagal na tayong hindi nagkita, sa. Ang mga salitang yun ang naging huling kumpirmasyon para sa babae. Totoo ngang siya yun, halos hindi ka panipaniwala na siya ngayon, dahil sigurado ang lahat na matagal na siyang patay. Paano nangyari ito ay nanatiling isang di maipaliwanag na misteryo. Hanggang sa huli, nagduda si Sao kung siya ngayon. Ngunit ngayon, narito siya, buhay at nakatayo mismo sa kanyang harapan. Bakit ka bumalik? Bakit ka bumalik sa Vulcan clan? Lahat kami ay nag-alala sa iyo, sabi ng babae. Ang salitang nag-alala ay tila kakaiba sa pandinig niya sa ganitong konteksto. Totoo bang nag-alala talaga ang lahat sa akin? Tanong niya sa sarili. Ang malamig, walang pakialam niyang tingin ay tila galing sa isang taong ibang-iba. Walang emosyon, ang kawalan ng anumang damdamin sa kanyang mga mata ang siyang pinaka-nakakatakot para sa babae. Tinitingnan niya ito, ngunit isang bagay lamang ang kanyang interes. Kumusta si Master? Tanong niya. Mabuti naman siya, sagot ng babae. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig ito, ngunit may mahalaga pa siyang gustong sabihin. Kung ligtas ka, magtatagpo ulit tayo balang araw, wika niya. Sa sandaling yun, biglang may tumawag ng malakas sa kanyang pangalan, binasag ang tensyon sa katahimikan. Ikaw ba talaga si Young Gun? Kung ganoon, paano mo nagawang maging bastos at kumilos ng ganyan? Tanong ng lalaki ng may galit. May malaking impluensya si Kang Ho sa kanilang angkan, at kung si Damho nga ay disipulo ng Vulcan, natural lamang na magbigay siya ng paggalang sa pinuno bago umalis. Si Kwon Ho ay isang disipulo ng Vulcan. Pinagnilayan niya ang mga posibleng mangyari kung sasama siya sa kanila. Ang nakamamanghang lakas ng angkan ay hindi na maaring masukat. Ngunit, siya ba talaga ang disipulo nila? Dahan-daang lumapit si Damho sa lalaki, nagpapakita ng kanyang pagtutol. Walang bakas ng emosyon sa kanyang madilim at malalim na tingin. Ang nakakatakot na anyong yun ay mas kahawig ng isang kaaway kaysa kaibigan, at yun mismo ang naramdaman ng kanyang kausap. Bakit ka tahimik? Tanong ng lalaki na hindi na makayanan ang tensyon. Banibiro mo ba ako? Naging mas galit pa ang tinig ng pinuno. Ako ang iyong guro, malamig na sagot ni Damho. Mas tama, ako'y naging, pero wala na ngayon, dagdag niya, nakatitig ng diretso sa mga mata ng pinuno.
Ang kanyang pagbibitiw bilang disipulo ay isang tunay na pagkabigla para sa lahat. Ang pagtalikod niya sa angkan ay parang pagtakas sa kagubatan. Maari bang isang matalinong hakbang ang ganitong desisyon? Sa sandaling yon, hindi makapagsalita ang master sa sobrang pagkabigla. Ang mga naroroon, na mula sa Kudaman faction at Odesse clan, ang pinakamataas sa Kangho, ay naligalig. Para sa kanila, ang mga paniniwala ng angkan ang pundasyon ng buhay. Talaga bang tinatalikuran mo ang Vulcan clan? Tanong sa wakas ng master. Ang angkan na naging lahat para sa iyo, kahit hindi mo pa nasusunod ang sining ng lava, dagdag niya na may desperasyon. Ngunit malamig na sumagot si Damho, ayokong ipilit sa akin ang paniniwala ng iba. Paulit-ulit niyang sinabi ang parehong bagay, iniwan na niya ang angkan ng tuluyan. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng master nang may pagtataka. Tila hindi mo alam, malamig na sagot ni Damho. Hindi na makapaghintay ang master na malaman ang nangyari noong araw na yon. Tinuro ni Damho si Yang Ho-jin. Kung gusto mo ng sagot, siya ang tanungin mo.